Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong weather update natin ngayong araw ng Tuesday. Merong pagbabago sa direksyon at lakas ng bagyong minomonitor natin na magmumula sa silangan. At sa ngayon may mga datos na nagpapakita na posible itong dumaan o lumapit sa Northern Luzon. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang ridge ng High Pressure Area or HPA ang patuloy na nakakaapekto sa Northern at Central Luzon. Kapag may ganitong setup, karaniwan nitong sinusuportahan ang mas mainit, mas stable, at minsan ay mas tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa unang kalahati ng maghapon. Pero mahalagang tandaan na kahit may HPA, hindi ibig sabihin nito na wala ng tsansa ng ulan. Sa forecast mismo, malinaw na ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas pa rin ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang kabuuang tema ng lagay ng panahon ay hindi tuloy-tuloy na ulan kundi pa bago-bagong kondisyon. May mga oras na maaliwalas ang langit at tila panatag ang panahon. Pero sa tanghali hanggang hapon, lalo na kapag mas umiigting ang init, tumataas din ang tsansa ng pagbuo ng thunderstorm. Mahalaga ring maintindihan ang ibig sabihin ng localized thunderstorms. Hindi ito nangangahulugang mahina lang ang ulan o hindi na dapat pansinin. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging epekto sa bawat lugar. May mga lugar na mananatiling tuyo at mainit sa buong maghapon, habang may iba namang pwedeng makaranas ng malakas na buhos ng ulan sa loob lang ng maikling oras. Sa Metro Manila, ito yung klase ng panahon na madaling makapanlin lang. Maaring sa umaga ay maliwanag ang kalangitan at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang maayos na panahon hanggang gabi. Pero pagdating ng hapon, lalo na kapag mas ramdam ang init at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng biglang kumapal ang ulap at magkaroon ng thunderstorm sa ilang bahagi ng lungsod. Kahit hindi ito malawakang sama ng panahon, sapat pa rin ang isang severe thunderstorm para magdulot ng pansamantalang pagbaha sa mabababang lugar, pagbagal ng trapiko at abala sa pag-uwi at pagpasok. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil localized thunderstorms ang sanhi ng posibleng ulan, pwedeng magkaiba ang maranasan kahit sa magkalapit lang na lugar. Kaya hindi sapat na tingnan lang ang lagay ng panahon sa umaga bilang basehan para sa buong araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang hangin, at unti-unting dumadami ang mga ulap, pwede iyong senyales na may thunderstorm na nabubuo. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern at Central Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog kanluran. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, hindi ito indikasyon ng napakagulong dagat pero hindi rin ito sapat na dahilan para maging kampante ang mga maliliit na sasakyang pangdagat. Kapag may thunderstorm na mabuo sa malapit o biglang magbago ang ulap at hangin, pwede pa ding maging masama ang aktual na kondisyon sa dagat, kahit hindi naman ganoon kataas ang alon base sa pangkalahatang forecast. Kaya sa mga mangingisda at sa mga may planong bumiyahe sa dagat sa bahaging ito ng Luzon, mas mabuting patuloy na obserbahan ang paligid bago tumuloy sa anumang lakad. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang mga karagatan naman ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.4 hanggang 1.5 meters. Ibig sabihin, sa maraming bahagi ng bansa ay wala namang indikasyon ng malubhang sama ng dagat base sa pangkalahatang marine forecast. Pero gaya ng lagi nating paalala, ang pangkalahatang kondisyon sa dagat ay iba pa rin sa aktual na sitwasyon sa mismong baybayin o katubigan kapag may localized thunderstorms sa malapit. Kaya para sa mga may planong mangisda, bumiyahe sa dagat, o magkaroon ng coastal activities, huwag lamang umasa sa general forecast. Mas mabuti pa ring bantayan ang aktual na kilos ng hangin, ulap at paligid. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 23.8 degrees Celsius at naitala ito alas 5
ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 35.0 degrees Celsius alas 3 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay hindi na gaanong malamig ang simula ng araw at habang tumatagal ay malinaw na umiinit ng husto ang paligid. Ang minimum relative humidity naman ay 39% at naitala alauna ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 83% alas 5 ng umaga. Kapag pinagsama ang ganitong antas ng init at halumigmig, mas mabigat sa pakiramdam ang panahon lalo na sa tanghali hanggang hapon at mas mabilis ding mapagod ang katawan kahit sa mga simpleng gawain. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng PAGASA. Para sa Week 1 mula April 6 hanggang April 12, malinaw na walang TC-like vortex o TCLV sa loob ng PMD. Ngunit kasabay nito, ipinapakita ng model forecasts na ang TCLV1 ay posibleng mabuo sa eastern boundaries ng TCID at TCAD at may low chance ng tropical cyclone development. Sa madaling paliwanag, sa mas malapit na forecast period ay wala pang nakikitang direktang tropical cyclone formation sa loob ng pangunahing monitoring domain, pero may posibleng development sa masilangang bahagi ng mas malawak na binabantayang rehiyon. Pagdating naman sa Week 2 mula April 13 hanggang April 19, mas nagiging mahalaga ang update. Ayon sa bagong datos, ang TCLV1 ay posibleng kumilos pahilaga at daraan sa northeastern portion ng PAR sa ikalawang linggo na may low to moderate likelihood ng tropical cyclone formation. Ibig sabihin, habang umaabante ang forecast period, mas lumalapit ang posibleng development sa Philippine Area of Responsibility at bahagyang tumataas ang tsansa kumpara sa unang linggo. Kung sisilipin naman natin ito gamit ang mga international weather model tulad ng GFS, nakikita na posibleng dumaan ang nasabing sistema sa extreme northern Luzon habang kumikilos pa Hilagang Silangan. Ito ang bahagi ng forecast na mas kailangang bantayan dahil hindi inaalis ang posibilidad na ito ay maglandfall sa norte. Ang paglapit sa hilagang bahagi ng bansa ay sapat ng dahilan para seryosohin ang pagmamonitor. Kapag ang isang sistema ay lalapit sa ganitong bahagi ng Pilipinas, hindi lang diretsong pagtama sa lupa ang dapat tinitingnan. Mahalaga rin kung gaano ito kalaki at kung gaano kalakas ang posibleng magiging impluwensya nito sa umiiral na weather system sa paligid ng bansa. Pagdating sa lakas ay hindi lang ito basta mahinang bagyo. Posibleng maglaro ito sa typhoon category o mas mataas pa. Napakahalagang detalye nito dahil kapag malaki at malakas ang isang sistema, mas malawak ang saklaw ng posibleng epekto nito, lalo na kung ito ay tatama sa lupa. Kung magbago man ang direksyon nito at kumilos pa hilaga malapit sa Northern Luzon sa ganitong paraan, malaki pa rin ang magiging epekto nito sa lagay ng panahon. Pwede nitong baguhin ang daloy ng hangin, palakasin ang moisture transport, at impluwensyahan ang mga umiiral na weather systems sa bansa. Sa madaling sabi, kahit ang sistemang hindi tumatama ng direkta sa kalupaan ay pwede pa ring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa weather pattern sa malalawak na bahagi ng bansa. Kaya pinakamainam pa rin ang manatiling updated, maging handa sa pabago-bagong lagay ng panahon, at patuloy na sumabay sa mga susunod pang weather update sa mga darating na araw.